Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 71. Hindi siya natakot na hinanap nito ang baril, ngunit ayaw din niyang magdulot ng eksena. Nang makabalik si Guning sa kanyang paaralan, 5 minuto na ang layo mula sa simula ng klase. Kaya agad tumakbo si Guning sa kanyang silid-aralan mula sa gate. Gayunpaman, nang papasok na siya sa gusali ng pagtuturo, may hamarang sa kanya. Kung hindi siya tumigil sa oras, natamba na siya nito. Nang makitang ang tao ay si Chinzing, nagalit si Guning. Iniwasan niya ito, gustong umalis. Guning, pwede ba tayong mag-usap? Sabay tanong ni Chinzing sa kanya. Hindi sumagot si Guning sa kanyang mensahe noong Biyernes. Naiinis siya, pero hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanya, kaya nagpadala siya ng isa pang mensahe kay Guning noong Sabado. Ang resulta ay pareho. Direktang tinawagan ni Chinzing si Guning. Nakakagulat na alam niyang hinaranggan na siya ni Guning. Galit na galit siya kay Guning kaya napagpasyahan niyang huwag na siyang pakialaman pa. Noong hindi niya nakita si Guning noong Lunes, gusto sana niyang tanungin si Moke tungkol dito, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. Narinig niya ang tungkol sa nangyari kay Gu Xiaoxiao kaninang umaga. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo, malinaw na sabi ni Guning. Gusto niyang iwasan si Chinzing, ngunit muli itong pinigilan. Ang malamig na ugali ni Guning ay nagpulala kay Chinzing. Sinabi niya na may galit, Guning, paano ka naging malupit? Gusto ko lang tumulong pagkatapos kong mabalitaan na pinalayas ka sa dati mong bahay. Ads by Pub Future. Masungit ako. Tulungan mo ako. Nang marinig iyon, tumawa si Guning sa isang sarkastikong paraan. Tumingin ito sa kanya nang hindi gusto. Chinzing, mayroon bang nagsabi sa iyo na napakayabang mo? Ikaw, nena si Chinzing sa pagpapahiya ni Guning. Gusto niya itong tulungan, pero ang sabi niya ay nagmamayabang lang siya. Tila, hindi pa rin naiintindihan ni Chinzing ang mga salita ni Guning. At saka paano ako naging masungit na tao? Dahil lang sa ayaw kitang makausap. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Gusto mong tumulong sa isang taong hindi nagagawa ng iyong tulong. Hindi ba parang katawa-tawa? Hindi nagatubili si Guning na hiyain muli siya. Guning, ikaw. Namula ang mukha ni Chinzing, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lumayo ka sa akin, o babayaran mo ito, pagbabanta ni Guning sa kanya. Pagkatapos ay diretso siyang umalis. Sinadya ni Chinzing na patuloy na makipagtalo kay Guning, ngunit nang marinig ang babala ni Guning, kahit papaano ay hindi siya makapagsalita. Nakaramdam nga siya ng pananakot. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng matinding kahihiyan. Gusto niyang turuan si Guning ng leksyon ngayon para mailabas ang kanyang galit. At the same time, hindi siya handang makitang may masamang mangyari sa kanya. Halo-halong emosyon na ngayon ang nararamdaman ng bata. Sa hagdan, si Gu Xiaoxiao ay nakatitig kay Guning. Malinaw, nakita at narinig niya si Guning na nakikipag-usap kay Chinzing noon. Hindi siya pinansin ni Guning, ngunit nang dumaan siya, binigyan niya si Gu Xiaoxiao ng mapanoksong tingin. Gusto siyang pira-piraso kaagad ni Gu Xiaoxiao, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Bakit? Bakit gustong tulungan ni Chinzing si Guning? Siya ang boyfriend ni Gu Xiaoxiao ngayon. Nine-love ba talaga si Chinzing kay Guning dahil sa mga pagbabago niya kamakailan? Hindi, imposible. Kahit na nagbago na si Guning, isa pa rin siyang mahirap na babae, na hindi kailanman mapapantayan kay Chinzing. Lumingon si Chinzing. Nakita niya si Gu Xiaoxiao na galit sa harapan niya. Alam niya kaagad na may mali. Xiaoxiao, mangyaring huwag kang magalit sa akin. Nagilty lang ako sa nangyari kanina, kaya gusto ko siyang tulungan. Wala nang iba, paliwanag ni Chinzing. Ads by Pub Future. Pero okay na siya ngayon. Sumagot si Gu Xiaoxiao. Hindi niya talaga pinapuna si Chinzing. Hindi siya nasisiyahan nang makitang gustong tulungan ni Chinzing si Guning. I know she's fine now, but we were the cause after all. Alam mo ba, hindi ako cold-blooded na tao. Nakagawa na ako ng masama dahil sa'yo.
Hindi ka pa ba makapaniwala sa loyalty ko sa'yo? Mahusay na nagsinungaling si Qinzing. Siya ay isang mahusay na sinungaling. Gumaan ang pakiramdam ni Gu Xiaoxiao pagkatapos ng paliwanag ni Qinzing, ngunit binalaan pa rin niya ito, huwag mo na siyang kausapin o tulungan muli. Nararapat siyang paalisan sa lumang bahay. Sa mga mata ni Gu Xiaoxiao, mali si Guning sa lahat ng bagay. Sige. Malapit na magsimula ang klase. Balik na tayo. Maangin na sagot ni Qinzing. Siya mismo ay hindi napansin na ang kanyang saloobin kay Gu Xiaoxiao ay unti-unting nagbago. Itinikom ni Gu Xiaoxiao ang kanyang bibig, ngunit ngayon ay kinasusuklaman niya si Guning kaysa dati. Pagkatapos ng klase sa gabi, hindi napansin ni Guning na sinusundan na naman siya ni Leng Xiaoteng. Kahit na maraming estudyante na nakauniporme sa paaralan sa gabi, nakilala pa rin ni Leng Xiaoteng si Guning sa unang tingin. Gayunpaman, nang malaman niyang hindi sumakay si Guning ng bus o taxi, ngunit tumakbo siya pauwi, nagulat siya. Alam niyang magaling makipaglaban si Guning, ngunit delikado para sa isang teenager na babae ang tumakbo pauwi sa gabi. Sinadya ni Leng Xiaoteng na bawiin ang baril kay Guning, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng pag-aalala para sa babae. Bigla niyang nakalimutan ang kanyang tunay na layunin, ngunit nais niyang protektahan siya ng palihim. Hindi ito namalayan ni Leng Xiaoteng hanggang sa malapit na sila sa Fenghua Luxury Mansion. Nakatira siya sa Fenghua Luxury Mansion. Nais ni Leng Xiaoteng na lapitan si Guning para kumuha ng baril, ngunit binati niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay pumasok kasama niya. Naniniwala si Leng Xiaoteng na ang lalaki ay ama ni Guning, ngunit kahit sino pa siya, hindi magpapakita si Leng Xiaoteng hanggat may ibang kasama si Guning. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagpunta sa kanya upang malaman kung ano ang kanyang address. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Jiang Shu. Gustong kumain ni Gu Qing ng prutas, kaya lumabas siya para bumili. Sa kanyang pagbabalik, nakilala niya si Guning nang hindi sinasadya. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Jiang Shu kay Guning ang tungkol sa renta para sa tindahan. Ang upa ay binayaran sa halagang 500,000 yuan. Siya ay pumirma ng isang lease ng 5 taon, at magbabayad ng upa taon-taon. Magulo pa rin ang tindahan, at kailangan munang linisin ito ng may-ari, para magkabisa ang lease mula sa susunod na Lunes. Martes ngayon, kaya 5 araw na lang. Samantala, kailangan pang harapin ni Jiang Shu ang maraming bagay. Kailangan niyang magparehistro, makipag-ugnayan sa mga tagagawa, kumuha ng mga tauhan at iba pa. Kabanata 72. Tungkol sa pagpaparehistro, naniniwala pa rin si Guning na magiging mas mabilis kung gagamitin niya sa kanyang network. Ang unang taong naisip niya ay si Qin Yifan. Kung hindi siya matutulungan ni Qin Yifan, makakaisip siya ng ibang paraan. Tulad ng para sa kotse, karamihan sa mga matatandang henerasyon ay mahilig sa Mercedes-Benz o Bavarian Motorwork. Nakita ni Jiang Shu na ang kotse ni Gu Qinxiang ay isang Mercedes-Benz. Pagkatapos noon ay minahal niya si Mercedes-Benz. Kaya, bumili rin siya ng isang Mercedes-Benz, nagbayad siya ng 486,000 yuan para sa kotse. Walang sinabi si Guning tungkol doon, hanggat hindi nagustuhan ni Jiang Shu. Bumili din ng computer si Jiang Shu, at darating ang mga manggagawa upang ayusin ang network bukas. Pagkatapos ay sinabihan ni Guning si Jiang Shu na tulungan siyang iset up din ang network sa kanyang bahay. Naisip ni Guning na mas maginhawa kung mayroon siyang sariling computer. Sinundan sila ni Leng Xiaoteng mula sa malayo hanggang sa dumating si Guning sa Zone G. Hindi siya umalis hanggang sa pumasok siya. Pinaandar ni Leng Xiaoteng ang kanyang sasakyan at umikot ng ilang beses, pagkatapos ay dumating sa kanyang bahay. Nakatira siya ngayon sa Zone C. May mga maisonette isa sa Zone C. Ang bawat bahay ay hindi bababa sa 200 metro kwadrado. Ang mga taong nakatira sa zonang ito ay tunay na mayaman o mga tungkulin. Well, ang mga nakatira sa zone ng mga villa ay mas mayaman o mas mataas sa mga serbisyo. Mga ad ng Pub Future.
Si Leng Xiaoteng ay hindi nakatira sa CTF. Sa totoo lang wala rin siyang bahay dito. Pupunta siya sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan, sa bahay ni Xu Jinchen. Si Xu Jinchen ay hindi rin nakatira sa CTF. Magbabakasyon sana siya, pero napilitan siyang mag-asikaso dito ng kanyang amo, kaya dito siya pansamantalang nakatira. Sa ngayon, si Xu Jinchen ay nakasuot ng kulay abong suot ng pambahay. Nakahiga siya sa puting sofa habang magkalayo ang mga braso at binti habang nanonood ng TV, sabay reklamo sa galing ng mga artista sa pag-arte. Para siyang baliw na kinakausap ang sarili. Wala siyang masyadong kaibigan sa CTF. Pumupunta lang siya dito para sa trabaho, walang libangan, kaya ang tanging magagawa niya ay manatili sa bahay na nanonood ng TV at kausap ang sarili. Halos kinasusuklaman ni Xu Jinchen si Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay bihirang dumalaw sa kanya, ngunit ngayon ang lalaki ay hindi na matagpuan. Inip na inip si Xu Jinchen. Bueno, kahit na narito si Leng Xiaoteng, hindi niya ito kakausapin ng madalas, ngunit kahit papaano ay hindi magiging malungkot si Xu Jinchen gaya ng pananatilang mag-isa. Kung hindi lang dahil sa trabaho niya, sana nagkaroon na siya ng girlfriend. Sa pag-iisip niyan, nasasaktan si Xu Jinchen na panoorin ang mga aktor na naghahalikan sa palabas. Biglang may mga ingay sa labas. Alam ni Xu Jinchen na si Leng Xiaoteng iyon. Agad naman siyang umupo ng tuwid. Bilang isang militar, hindi niya maiwasang kumilos sa harap ng kanyang amo, kung hindi, siya ay mapintasan o maparusahan. Bagamat isang uri ng karangalan na maparusahan at masanay ni Leng Xiaoteng, ito ay isang pagpapahirap din, dahil siya ay masyadong malupit. Walang intensyon si Xu Jinchen na pahirapan ang sarili. Xiaoteng, saan ka nagpunta? Tanong ni Xu Jinchen. None of your business, sagot ni Leng Xiaoteng. Inilibot ni Xu Jinchen ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya makakakuha ng anumang impormasyong gusto niya kung hindi gustong sabihin ni Leng Xiaoteng sa kanya, kaya itinikom niya ang kanyang bibig. Nagpalit ng tsinelas si Leng Xiaoteng saka umakyat. Mukhang ayaw niyang kausapin si Xu Jinchen. Hindi dahil hindi niya gusto si Xu Jinchen, ngunit palagi siyang tahimik. Nasanay na ang mga taong pamilyar sa kanya. Biglang huminto si Leng Xiaoteng sa kalagitnaan. Lumingon siya para tingnan si Xu Jinchen. Matagal pa akong mananatili sa pwesto mo. Tulungan mo akong maghanda ng damit. Si Leng Xiaoteng ay kaila-hilakbot sa pagpili ng mga damit. Nakasuot lamang siya ng uniforme ng militar o ang kanyang itim na damit. Mga ad ng Pub Future. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Xu Jinchen ay sangkot sa industriya ng pananamit, kaya kailangan lang niyang kumuha ng mga bagong damit. Ano? Inikat ni Xu Jinchen ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hindi siya nagulat na hinayaan siya ni Leng Xiaoteng na maghanda ng mga damit, ngunit dahil mas matagal pa rito si Leng Xiaoteng. Ano ang nangyari? Nais ba niyang magbakasyon sa wakas? Malinaw na naiintindihan ni Leng Xiaoteng kung bakit nabigla si Xu Jinchen, ngunit hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at naglakad paakyat. Sa wakas ay nabawi ni Xu Jinchen ang kanyang isip. Ngumiti siya. Natuwa siya nang makitang gustong magpahinga ni Leng Xiaoteng. Upang maging tiyak, ang lahat ng koponan ng Red Flame ay matutuwa na makita iyon. Sa totoo lang, walang maraming bagay na kailangang harapin ng Red Flame team. Si Leng Xiaoteng bilang kapitan ay hindi rin kailangang harapin ang lahat ng personal. Ang bawat isa sa koponan ay napakalakas sa kanyang sarili, ngunit ang buhay ni Leng Xiaoteng ay abala sa trabaho. Kung hindi masyadong delikado ang assignment, pwede siyang tumabi. Gayunpaman, hanggat ito ay lubhang mapanganib, tiyak na sasali siya. Maaari silang magkaroon ng 1 o 2 buwan na bakasyon sa isang taon, ngunit hindi siya nagkaroon ng bakasyon. Alinsunod dito, si Leng Xiaoteng ay namumuhay ng sobrang mapanganib at nakakainip na buhay. Maging ang kanyang mga kasamahan ay hindi rin nakayanan. Marami ang humimok kay Leng Xiaoteng na magbakasyon, ngunit hindi siya nakinig. Dahil nagpa siya si Leng Xiaoteng na magbakasyon, nagpa siya si Xu Jinchen na tulungan ang kanyang kapitan na makapagpahinga.
Ngayon, ipakilala natin ang pangkat ng Red Flame. The Red Flame team was the highest-level military team in the country. Although it was subordinate to the country, it wasn't controlled by it. It had absolute autonomy. Iyon ay dahil ang koponan ng Red Flame ay may ganap na lakas at katapatan sa bansa. Kapag naharap ang bansa sa anumang banta, ang Red Flame team ang magiging unang team na magpoprotekta sa bansa nito. Bagamat mayroon lamang 12 lalaki sa koponan ng Red Flame, ang bawat tao ay napakalakas at napakalakas. Bukod dito, ang bawat miyembro ng Red Flame team ay may ganap na ranggo ng militar pati na rin ang posisyon. Bawat isa sa kanila ay namamahala din sa isang hukbo. Si Leng Xiaoteng ay ang mayor na general mismo. Siya ang pinakabatang mayor na general sa kasaysayan ng bansa. Maaari siyang manalo sa ranggo ng mayor na general, hindi dahil mayroon siyang makapangyarihang background, ngunit dahil nakagawa siya ng mga pambihirang tagumpay. Para kay Xu Jinchen, siya ay isang senior colonel na may maraming magagandang tagumpay, ngunit karamihan sa mga ito ay nagawa sa ilalim ng pamumuno ni Leng Xiaoteng. Ang kanyang kakayahan ay halos hindi maihahambing kay Leng Xiaoteng. Sa kabuuan, walang sino man sa Red Flame ang hindi humanga at sumunod kay Leng Xiaoteng. Kahit na si Xu Jinchen ay nagre-ranggo lamang ng isang antas na mas mababa kaysa kay Leng Xiaoteng, ang antas na iyon ay isang malaking agwat sa katotohanan. Si Leng Xiaoteng ang kapitan, kaya hindi na niya kailangang sabihin sa iba na magbabakasyon siya. Kung may nangyari, tatawagan siya ng mga kasamahan niya. Si Guning at Jiang Shu ay dumiretso sa bahay ni Guning, dahil parehong sina Gu Qing at Jiang Xinyo ang nasa kanyang lugar. Si Jiang Xinyo ay isang mag-aaral sa ika-9 na baitang. Dapat ay may klase siya sa gabi, ngunit nag-aalala ang kanyang mga magulang sa kanyang kaligtasan, kaya nag-apply sila para hindi siya dumalo sa klase sa gabi. Kabanata 73. Ang junior high school ay hindi kasing higpit ng high school at si Jiang Xinyo ay mahusay sa pag-aaral, kaya madaling mag-apply. Noong high school, lalo na sa ikatlong taon ng high school, kinakailangan na kumuha ng National College Entrance Exam. Kaya naman, kung hindi ka isa sa nagtanong 10 sa buong baitang, imposibleng hindi makadalo sa panggabing klase. Ang mga espesyal na sitwasyon ay hindi kasama syempre. Gayunpaman, nagpa siya si Guning na hindi na rin dumalo sa klase sa gabi pagkatapos niyang makakuha ng magagandang marka sa buwanang pagsusulit. Bagamat parang malaya na siya ngayon, pakiramdam niya ay kulang siya sa oras, at hindi niya magawa ang anumang gusto niya. At saka, kapag naitatag na ang kanyang kumpanya, wala na siyang oras para sa mga klase. Ngayon ay hindi na siya mahihirapang makakuha ng magandang akademikong resulta kahit na hindi siya pumasok sa mga klase sa hapon. Dati, tuwing nasa bahay si Guning, nalulungkot siya, ngunit ngayon, kasama na niya ang kanyang mga mahal sa pamilya. Araw-araw siyang nakaramdam ng saya. Ang dalawang pamilya ay palaging nagsasama-sama sa pakikipag-usap at nanonood ng TV. Hindi sila naghiwalay hanggang 12 AM. Tiningnan ni Guning ang kanyang telepono at nakipag-usap sandali sa kanyang mga kaibigan bago siya natulog. Kinabukasan, maagang bumangon si Guning gaya ng dati, ngunit sa sandaling umalis siya sa Zone G, nabangga niya si Leng Xiaoteng na naghihintay sa kanya sa labas. Biglang nalungkot si Guning. Ang lalaki ay literal sa lahat ng dako. Alam ni Guning na may ginawa siyang mali, kaya wala siyang mood na sisihin ang lalaki, kahit na sinundan siya nito o nagkataon lang. Mga ad ng pub future. Kahit na ayaw niyang ini-stop. Walang pakialam si Leng Xiaoteng sa kung ano ang nasa isip ni Guning. Naglakad siya palapit sa kanya nang makita niya ito sa kanyang paningin. Mas mabuting ibalik mo sa akin ang baril, pinapahirapan mo lang sarili mo. Nanatiling cool si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya pinagbantaan si Guning sa paraang karaniwan niyang ginagawa. Parang ayaw niyang mabigatan siya. Bakit hindi ka makapaniwala sa akin? Nagpumigla si Guning. Hindi na nagsalita pa si Leng Xiaoteng, ngunit tila determinado siya. Alam ni Guning na hindi siya hahayaan ng mga lalaki na makatakas dito. Kung hindi niya ibinalik ang baril sa kanya, hindi siya nito pababayaan.
Kung nalaman ni Guman ang tungkol sa nangyari noong nasa CTG siya, mawawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Halos makompromiso si Guning, ngunit binigyan niya ito ng huling pagkakataon. Well, hindi naman big deal kahit nawawala yung baril, diba? Ang mga opisyal ng militar ay hindi kailanman nagkukulang ng mga baril, tama ba? Kung hindi ka isa sa mga tauhan ng militar o pulisya, labag sa batas na magkaroon ng baril ng pribado, sabi ni Leng Xiaoteng. Paano ang mga gangster na may baril? Bakit hindi mo sila harapin? Sagot ni Guning. Hindi ito ang parehong kaso, sabi ni Leng Xiaoteng. Dapat may proof ka muna. Kapag may patunay ka, mahuhuli mo ako, sabi ni Guning. Mayroon akong surveillance video bilang patunay, sagot ni Leng Xiaoteng. Hindi nakaimik si Guning. Hindi na siya makapagtalo sa pagkakataong ito. Dahil sa kahihiyan, hindi nagduda si Guning sa mga salita ni Leng Xiaoteng. Bukod dito, hindi siya malamang na magsinungaling bilang isang opisyal ng militar. Fine, nagkamali siya. Nagplano si Guning na bumili ng isa mula sa black market mamaya. Inilabas ni Guning ang kanyang telepono at ibinigay kay Leng Xiaoteng. Wala sa akin ang baril ngayon. Ibigay mo sa akin ang iyong numero at dadalhin ko ito sa iyo kapag nabakant ako. Ang baril ay inilagay sa telepathic eye space, kaya hindi ito nararapat na bunutin ito ngayon. Huminto sandali si Leng Xiaoteng. Tinitigan niya ang telepono ni Guning, ngunit hindi niya ito agad kinuha. Tila nakaramdam siya ng awkward na hawakan ang mga gamit ng babae, ngunit hindi siya nag-aatubili sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang telepono ni Guning at nag-type ng kanyang pangalan at numero. Ginamit niya ang telepono ni Guning para tawagan siya, at pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono nang tumunog ang kanyang telepono. Pagkatapos ay ibinalik niya ito kay Guning. Binawi ni Guning ang kanyang telepono. She took a glance then mumbled, Leng Xiaoteng, sama ka talaga ng pangalan mo. Isang malamig na lalaki. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, bahagyang kumunot ang noo ni Leng Xiaoteng. Bagamat maraming tao ang nagsabing siya ay isang malamig na tao, hindi niya ito gustong marinig mula kay Guning. Sige, papasok na ako sa school. Pakiusap huwag mo na akong pigilan sa daan. Ibabalik ko sa iyo ang baril mamaya ngayon o bukas. Hindi pinansin ni Guning si Leng Xiaoteng, at umalis. Walang ideya si Guning na nilinlang siya ni Leng Xiaoteng. Wala man lang surveillance video. Habang pinapanood si Guning na umalis, si Leng Xiaoteng ay may halo-halong emosyon. Kahit na may ginawa ang dalaga na lagi niyang kinasusuklaman, nalaman niyang mahirap siyang kamuhian. Nang nasa malayo si Guning, biglang nagbago ang mukha ni Leng Xiaoteng. Hininaan niya ang boses niya. Lumabas ka na dito. Sa dilim, nanigas si Xu Jinchen. Shit. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi siya naglakas loob. Kinailangang magpakita si Xu Jinchen sa dulo. Boss, ako. Sinubukan ni Xu Jinchen na magpaliwanag, kahit alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Leng Xiaoteng. Hindi siya binigyan ni Leng Xiaoteng ng pagkakataong magpaliwanag. Direkta niyang sinabi, 20 kilometers. Agad namutla ang mukha ni Xu Jinchen. Bagamat alam niyang paparusahan siya, nasaktan siya nang dumating ang parusa. 20 kilometro ay walang halaga sa isang senior na sundalo mula sa espesyal na puwersa, ngunit siya ay nakatsinelas. Nakatsinelas siya ngayon. Lahat ito ay dahil na-curious siya nang marinig niyang lumabas si Leng Xiaoteng kaninang umaga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuwa si Xu Jinchen, dahil ngayon lang siya nakakita ng nakakagulat na eksena. Ang kanyang amo ay lumabas kaninang umaga para makipagkita sa isang babae, hindi isang babae. Nakilala pa niya ang babae ay ang babaeng estudyanteng pinadala niya sa ospital noong nakaraang linggo. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon, sa wakas ay nagbago ang kanyang amo. Gayunpaman, ang batang babae ay 18 lamang, at isang high school student pa rin. Tama ba kung magkasama sila? Anyway, basta may gusto sa kanya ang amo niya, hindi iyon big deal. Sinabi na ni Lolo Leng, hanggat hindi payag si Leng Xiaoteng na magpakasal,
wala siyang pakialam sa background ng dalaga. Gayunpaman, masyadong malayo ang iniisip ni Xu Jinchen. Walang anuman sa pagitan ni Leng Xiaoteng at Guning. Hindi nakarating si Guning sa kanyang paaralan sa oras, dahil nag-aksaya siya ng oras sa daan. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan sa WeChat group na tumakbo ng dati. Ang sinumang tamad at hindi nakatapos ng gawain ay parurusahan, at sinumang nagulat nito ay gagantimpalaan. Kabanata 74. Bagamat si Howran at ang kanyang mga kapatid ay may matalik na koneksyon sa isa't isa, nasiyahan din sila sa pagtawanan sa isa't isa. Sa makatuwid, ang lahat ay mabilis na sumunod sa utos ni Guning. 20 kilometro ang inabot ni Xu Jinchen ng halos 1 oras. Normal lang sa kanila na tumakbo bilang pagsasanay, at wala sa kanya ang 20 kilometro, ngunit nakatsinelas siya ngayon, na hindi komportable habang tumatakbo siya. Sa sandaling nakauwi siya, pumunta si Xu Jinchen sa Leng Xiaoteng bago siya naligo. Hey, boss, nililigawan mo ba ang batang babaeng iyon? Nang marinig iyon, agad siyang binigyan ni Leng Xiaoteng ng malamig na tingin. Napaatras si Xu Jinchen ng walang kamalay-malay, ngunit napaka-curious niya kaya nakalimutan niya ang panganib sa darating. Tumingin siya kay Leng Xiaoteng nang may labis na pag-uusisa, umaasang makukuha ang sagot. Hindi, pagtanggi ni Leng Xiaoteng. Hindi. At bakit sinalubong mo ang babae kaninang madaling araw? Si Xu Jinchen ay tila hindi naniwala sa kanya. Libre ka na ba ngayon? Maangin na tanong ni Leng Xiaoteng, ngunit naramdaman ni Xu Jinchen ang banta sa hangin. Naninigas ang mukha niya. Alam niyang kung maglakas loob siyang magsabi ng isa pang salita, malamang na muli siyang mapaparusahan. Dahil hindi ka nakikipag-date sa batang babae, gusto kong subukan ang aking sarili. Wala naman akong girlfriend ngayon eh. Pareho kaming nakatira sa Fenghua Luxury Mansion kaya magiging sobrang convenient kung magde-date kami, sabi ni Xu Jinchen habang patuloy niya. Sinusulyapan ang mukha ni Leng Xiaoteng, gusto niyang makita ang reaksyon nito. Oo, sinasadya ito ni Xu Jinchen. Sa kasamaang palad, nanatiling pareho ang mukha ni Leng Xiaoteng, na ikinagulat ni Xu Jinchen. Bagamat nanatiling kalmado si Leng Xiaoteng, medyo hindi siya komportable sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, kaya hindi niya ito iniisip. Hindi alam ni Xu Jinchen kung ano ang nasa isip ni Leng Xiaoteng, ngunit kilalang-kilala niya si Leng Xiaoteng. Hindi siya naging malapit sa isang babae kung hindi kinakailangan. Gayunpaman, iba ang babaeng estudyanteng ito. Personal niyang dinala siya sa ospital noong nakaraan, at ngayon ay pinuntahan niya ito kaninang madaling araw. Ito ay hindi karaniwan. Nagpa siya si Xu Jinchen na mag-imbestiga. Dahil walang sasabihin sa kanya si Leng Xiaoteng, nagpa siya siyang magsimula sa dalaga. Noong tanghali, nakatanggap si Guning ng tawag mula kay Zhou Zhenghong. Kusa siyang tumabi dahil dapat negosyo. Hi, Uncle Joe, sinagot ni Guning ang telepono. Boss, maginhawa ba para sa iyo ngayon? Tanong ni Zhou Zhenghong. Oo naman, sige, sagot ni Guning. Nakahanap na ako ng isang designer at 2 engraver. Handa silang magtrabaho para sa iyo tulad ko. Nahanap ko na rin ang tindahan at ang processing plant. Ang tindahan ay 200 square meters, na matatagpuan sa downtown, at ang taunang upa ay 500,000 yuan. Ang processing plant ay nasa factory area, sa pagitan ng Antique Street at downtown. Ito ay 160 metro kwadrado at 10 minuto ang layo mula sa magkabilang panig, hindi malayo o malapit. Ang taunang upa nito ay 250,000. May opinyon ka ba, boss? Walang tigil na sabi ni Zhou Zhenghong. Hindi, maaari kang gumawa ng mga desisyon, sabi ni Guning. Dahil hinayaan niyang si Zhou Zhenghong ang ganap na mamahala sa negosyo, pinili niyang magtiwala sa kanya. Alam talaga ni Zhou Zhenghong na papayag si Guning, ngunit hiningi pa rin niya ang opinyon nito bilang paggalang. Oo naman, at nabili ko na rin ang mga makina. Darating sila sa loob ng 2 araw. Inayos din ang isang apartment na pinalamutian ng maayos.
Maaari kang lumipat anumang oras na gusto mo, dagdag ni Zhou Zhenghong. Magaling, salamat, Tio Zhou. I'll be there this weekend and I will deal with all the documents. Oh, mangyaring pumunta at alamin kung may mga bagong hilaw na materyales sa Stone Gambling Street, sabi ni Guning. Alam ni Guning na tataas ang benta sa mga tindahan ng hilaw na materyales pagkatapos niyang mag-cut ng maraming jade doon noong weekend. Kung marami silang naibenta, malamang na marami rin silang dinala. Alinsunod dito, marami pang mapagpipilian si Guning. Kung walang anumang bagong pagpipilian, malamang na hindi ito makakuha ng mas maraming jade. Agad na sumagot si Zhou Zhenghong, walang problema. Aalamin ko mamaya. At bukas na ang sasakyan. Sasanduan kita pagkatapos. Pagkatapos noon, nag-usap sila ng ilang sandali bago ibinaba ang tawag, ngunit medyo nag-alala si Guning pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Ano ang sasabihin niya kay Guman kung pupunta siya sa CTG ngayong weekend? Oh, maaari pa rin niyang gamitin si Moke bilang kanyang cover. Nagpasya siyang ipaliwanag sa kanyang ina na magbubukas si Moke ng isa pang tindahan sa CTG, at kailangan nila itong suriin. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay dumiretso sa kakahuyan pagkatapos nilang kumain sa hapon. Gayunpaman, sa parehong oras, nagkaroon ng matinding labanan na nagaganap sa kakahuyan. Hindi. Para maging partikular, isang batang lalaki ang binugbog ng 3 pang lalaki. Ang bata ay yumoko sa lupa na natatakpan ng kanyang mga braso ang kanyang ulo, at hinayaang bumagsak ang mga kamao at paa sa kanyang katawan. Hindi dahil sa ayaw niyang lumaban, kundi dahil hindi niya kaya. Pagkatapos ay malamig na sinabi ng boses ng lalaki, "Anyi, tingnan mo ngayon. Matagal na akong ayaw sa'yo. Ang iyong ama ay ang chairman ng Shenghua Real Estate. Kaya hindi ako nang ahas na harapin ka. Ngunit ngayon, ang iyong ama ay malapit nang bumaba sa posisyon ng chairman, at ang madrasta mong kalapiting mababa ang lipad at ang kanyang kasintahan ay tumakas dala ang pera, nagkaproblema ngayon ang iyong pamilya. Sa capital turnover, kung hindi mo makuha ang mga pondo sa linggong ito, ang iyong pamilya ay magdedeklara ng bangkarota. Mas mabuting bumalik ka at payuhan ang iyong ama na ibenta ang kumpanya sa aking ama. Kung ganoon, maaaring mabuhay ang iyong pamilya. Kung hindi, malugi ang pamilya mo sa malalaking utang, na hindi maganda." Isang yi. Hindi ba't siya ang lalaking nagsabing gusto niya siya noong isang araw? At ang Shenghua Real Estate, hindi ba ito sa 3 kumpanya ng real estate sa CTF? Mayroon itong 500 milyong yuan sa mga asset, at isa sa mga 3 linyang pinakamayayamang pamilya sa CTF. Ano ang nangyari? May ideya si Guning sa kanyang isipan. "You never." Nais sumagot ni Anyi, ngunit sa halip ay sumigaw sa matinding sakit. Agad na tumakbo si Guning sa direksyon ng kanyang boses. Kahit na hindi alam ni Howran at ng iba pa kung bakit, sumunod sila kaagad. Hindi nagtagal, nakita nilang lahat ng 3 lalaki ang paghampas ng isa pang batang lalaki sa lupa ng napakalakas. Ang 3 lalaki ay pawang mga estranghero, kaya ang binubugbog ay si Anyi. Nang walang pag-iisip, tumakbo si Guning papunta sa kanila. Ang mga batang iyon ay napatumba ng 1 metro ng isang malakas na suntok bago nila namalayan. Lahat sila ay bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi man lang sila makapagsalita dahil sa sakit. Inilibot ni Howran at ng iba pa ang kanilang mga mata, kahit alam na nila kung gaano kalakas si Guning. Anong F***? Ito ay napakakol. Kabanata 75. Hindi nagtaas ng ulo si Anyi hanggang sa marinig niya ang sigaw. Agad siyang napatulala. Sinulyapan niya muna ang mga lalaki sa lupa, at pagkatapos ay nakakagulat na natagpuan na si Guning ay nakatayo sa kanyang harapan. Naramdaman ni Anyi na sobrang nakakahiya na makita siya ng kanyang diyosa na napakalungkot, ngunit dahil nailigtas siya ni Guning, kailangan niyang magpasalamat sa kanya kahit gaano pa siya kaiya. Kaya bumaling si Anyi kay Guning at taos-pusong nagpasalamat sa kanya, "Maraming salamat, Guning." "Bahala ka," sabi ni Guning. Tumingin siya kay Howran at sa iba pa.
Halika at tulungan mo siyang pumunta sa infirmary. Nang marinig ang boses ni Guning, nanambalik ang isipan ni Howran at ng iba pa. Tumakbo sina Zhang Tianping at Qin Zixen upang tulungan si An Yi na makatayo ng walang pagkaantala. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa infirmary. May mga pasa sa buong katawan at mukha ni An Yi. Sa kabutihang palad, ang mga sugat ay nasa balat lamang at walang pinsala sa mga buto. Magiging maayos din siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Si An Yi ngayon ay talagang hindi na makakauwi ng mag-isa, kaya iminungkahi ni Guning na iuwi si An Yi kasama sina Howran at Qin Zixen. Si Howran ay nagmamaneho papunta sa paaralan ngayon. Nakaparada ang kotse niya sa parking lot sa labas ng school. Nahiya si An Yi noong una, ngunit hindi siya makauwi ng mag-isa. Bukod dito, ang kanyang pamilya ay nasa gulo ngayon, kaya hindi magandang ideya na hayaan ang kanyang pamilya na kunin siya. Habang nasa daan, tinanong ni Guning si An Yi tungkol sa nangyari. Sinabi sa kanya ni An Yi ang lahat pagkatapos. Katulad ng sinabi ng bata. Ang stepmother ni An Yi kasama ang kaibigan ng kanyang ama, na accountant ng Shenghua Real Estate, ay tumakas na higit sa 100 milyong yuan sa liquidity at 300 milyong yuan sa mga pondong hiniram lang sa mga bangko. Mga ad ng Pub Future. Ngayon ang Shenghua Real Estate ay nasa isang mahirap na posisyon. Kung walang pera upang panatilihing nakalutang ang kumpanya sa linggong ito, ganap na malugi ang Shenghua. Bukod dito, sa kasalukuyang sitwasyon ng Shenghua Real Estate, imposibleng humiram ng pera sa mga bangko. Sinusubukan na ngayon ng ama ni An Yi na humiram ng pera sa kanyang network, ngunit walang magpapahiram sa kanya ng kahit ano. Walang nang ahas na magpahiram ng mahigit 200 milyong yuan sa kanya. Alinsunod dito, ang ama ni An Yi ay maaari lamang ibenta ang kumpanya upang mabayaran ang mga utang. Mayroong ilang mga mamimili na nakikipagkompetensya sa isa't isa, lahat ay nagsisikap na bilhin ang kumpanya sa mas mababang presyo, kaya't ang deal ay hindi pa naaayos. Bagamat sinusubaybayan ng pulisya ang madroste ni An Yi at ang lalaki, walang nagbago. Nang marinig iyon, naawa sina Howran at Qin Zixen sa kanya, ngunit wala rin silang intensyon na tulungan siya. Napakalaki ng halaga ng pondong kailangan. Hindi nila ito kayang bayaran. Gayunpaman, nagpasya si Guning na bilhin ang Shenghua Real Estate. Ang Shenghua Real Estate ay isa sa 3 pinakamalaking kumpanya ng real estate sa CTF na may malakas na network. Bagamat halos hindi na ito manatiling nakalutang ngayon, mabilis itong makakabawi hanggat ang mga pondo ay nasa lugar. Ito ay mas mahusay kaysa sa kung si Guning mismo ang nagsimula sa simula. Hindi kalayuan ang lugar ni An Yi sa paaralan. Dumating sila sa isang high-end na lugar pagkatapos ng 20 minuto. Kahit na ang lugar na ito ay nireranggo na mas mababa kaysa sa Fenghua Luxury Mansion, ito ay naitayo 7 taon na ang nakakaraan. Noong unang panahon, ito ang pinakasikat na residential area. Nakatira ang pamilya ni An Yi sa isang villa. Malaki ang villa, ngunit tila walang laman. Tinanggal nila ang kasambahay mula nang magkagulo ang kumpanya. Hindi nila kayang bayaran ang isang maid ngayon. Sa pag-aaral sa ikalawang palapag, ang ama ni An Yi, si An Guangyao, ay lumubog sa isang upuan. Walang ibang tao sa bahay na ito, kaya napakatahimik. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay agad siyang napaupo. WHO. Wala nang iba, maliban sa kanya at kay An Yi, ang may susi ng bahay na ito ngayon, pero si An Yi ba ay nasa paaralan? O, babalik ba ang babaeng iyon? Akala niya imposible. Hindi na naglakas loob na bumalik ang babaeng iyon. Mga ad ng Pub Future. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si An Guangyao, naglakad palabas. Pagharap niya sa gilid ng hagdan, nakita niya si An Yi na ay nalalayan ng dalawa niyang keskwela na may mga pasa sa mukha at braso. Laking gulat niya. Agad siyang tumakbo pababa. Bago batiin si Guning at ang iba pa, nag-aalala niyang tinanong si An Yi, "Yi, ano ang nangyari sa iyo?" Hindi alam ni An Guangyao kung ano ang gagawin ngayon. Gusto niyang suriin ang mga sugat ng kanyang anak, ngunit natatakot siyang saktan ito.
Alam ni Anyi na hindi niya ito may tatago, kaya sinabi niya sa kanyang ama ang lahat. Natural na galit si An Guangyao pagkatapos noon, ngunit gaano man siya kagalit, pinigilan niya ang kanyang galit sa ngayon. Kailangan niyang magpasalamat sa mga kaskwela na unang nagligtas sa kanyang anak. Hindi sila hinamak ng isang Guangyao dahil sila ay mga teenager. Sa halip ay nagpasalamat siya sa kanila ng buong katapatan, maraming salamat sa inyong lahat sa pagligtas sa aking anak. Wala lang, sabay na sabi ni Guning at ng iba pa. Pagkatapos ay bumaling si Guning sa mga lalaki, pakiusap tulungan si Anyi na pumunta sa kanyang silid at magpalat ng kanyang damit. Sinadya ito ni Guning. Gusto niyang gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama si An Guangyao. Oh, please stay here. Gagawin ko. Ayaw nang abalahin pa sila ni An Guangyao. Ginoo. An, ayos lang. Mangyaring hayaan silang humawak nito, dagdag ni Guning. Oo, hayaan mo kaming gawin ito, sabi ni Nahaoran at Shin Zixen. Pagkatapos ay diretso nilang inalalayan si Anyi sa paglalakad papunta sa hagdan. Hindi nagpumilit si An Guangyao, dahil hindi nararapat na iwan si Guning mag-isa sa sala. Kaya inimbitahan ni An Guangyao si Guning na maupo, pagkatapos ay inabutan siya ng isang tasa ng tubig. Salamat, Mr. An. Kinuha ni Guning ang tasa. Tumingin si Guning kay An Guangyao, na 40 taong gulang pa lang, ngunit tumanda ng husto dahil sa nangyari. Ayaw ni Guning na mag-aksaya ng oras, kaya dumiretso siya sa punto. Ginoo. An, ikinagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Guning. Alam kong may problema ngayon ang kumpanya ni Mr. An at gusto mo itong ibenta. At sobrang interesado ako sa kumpanya ni Mr. An. Talagang ibibigay ko sa iyo ang pinakamakatwirang presyo. Paano iyon, Mr. An? Ano? Nang marinig iyon, talagang nagulat si An Guangyao. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang nangyari sa Shenghua Real Estate ay hindi lihim. Hindi nagulat si An Guangyao na alam ito ni Guning, ngunit, isa lamang siyang 18 taong gulang na estudyante, at gusto niyang bilhin ang kanyang kumpanya. Joke ba yun? Gayunpaman, kumilos si Guning na parang isang kalmado at mature na nasa hustong gulang. Parang hindi naman siya nagbibiro. At saka, sinong magbibiro niyan? Anyway, mahirap pa rin para kay An Guangyao na paniwalaan na nabili ng isang estudyante ang kanyang kumpanya. Ang kanyang pamilya ang tunay na mamimili. Sa pag-iisip niyan, nagtanong si An Guangyao, pinaplano ba ng iyong pamilya na bilhin ito?